Ang hari ng mga ahas, ang King Cobra, ay talaga namang laging hindi panalo. Sa katunayan, minsan ay nakikitil ito sa mga pinakamalupit na paraan na may isip mo. Isipin mo ang pinakanakamamatay na ahas sa buong mundo ang unang umatake, pero pagkatapos ay pinunit, dinurog, o nidinlang ng mga hayop na hindi mo aakalain palang lalaban. Mula sa mga langgam na bumabalot sa katawan nito hanggang sa hindi na ito makagalaw. Mga ibong biglang susugod para paghiwa-hiwalay ng katawan nito. Hanggang sa malalaking hayop na hindi man lang tinatablan ng laso nito. Ang korona ng Cobra ay walang halaga kapag ang mismong kalikasan na ang lumaban. Ito ay hindi makakaraniwang laban, ito ay mga nakakagulat na sagupaan, na kung saan ang mga ngaso ay siyang mismong nagiging biktima at ang tinatawag na hari ay nawawala ng trono. Manatili ka lamang nakatutok dahil pagkatapos ito, mag-iiba na ang pananaw mo sa mga predator magpakailanman. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 14, Mungus vs Cobra. Sa unang tingin, talagang iisipin mo walang laban ng isang mungus sa isang ahas, lalo na sa isang cobra. Pero huwag kang pa rin lang, ang mga mungus ay kilala bilang walang takot na mga ngaso ng ahas, at kahit maliit ito, bumabawi naman ito sa bilis, talino at tapang. Panoorin mo na lang kung paano ibinubukan ng cobra ang hood nito at gumigewang-gewang. Pilit na tinatakot ang kalaban para umurong. Sa karamihan ng mga hayop, talagang sapat na yun para tumakbo. Pero ang mungus ay talagang hindi nagpapatinag. Umiikot ito ng dahan-dahan, nakatutok ang mga mata sa ahas, inihintay ang tamang tiyempo para umatake. Para sa kanya, ang mga ahas ay talagang parang manilang sa squirrel. May tiyan itong parang bakal, kaya naman perpekto itong kasama sa bahay kung tutusin. At ito pa mismo ang nakakagulat. Ang laso ng cobra na dapat ay kamatayan ay parang pampatulog lamang sa mungus. Kung minsan sila ay matutumba, pero pagkatapos lamang ng ilang minuto, ito ay babangon ulit at handa ng tapusin ang laban. Imagine mo na lang na sa sobrang tibay nila, ang laso ng cobra ay parang power nap lang. Kapag dumating na ang tamang sandali, bigla na lang itong susugod ng kasing bilis ng isang kidlat at kaagatin ang ulo ng ahas. At sa loob lamang ng ilang minuto, tapos na ang laban at ang hari ay natalo ng isang maliit pero matapang na mandirigma. Number 13, Honey Badger vs Cobra. Kung ang mungus ay mabilis at matalino, ang Honey Badger naman ay purong gulo na binalot sa balahibo. Ito ang isa sa mga pinakamatigas na hayop sa buong mundo, na kahit mga leon ay 2 beses munang mag-iisip bago makipagbasagan dito. Pagdating sa mga ahas, hindi lamang sila nagtatanggol sa kanilang sarili. Hinahabol pa nito ang mga ahas na parang gusto talaga nilang makipag-away. Imagine mo na lamang ang isang cobra na handang umatake at tumatagas pa ang lason sa mga pangal nito. Karamihan ng hayop ay lalayo kaagad pero ang Honey Badger ay simusugod ng diretso. Walang takot at parang alam na alam niya kung paano matatapos ang laban. Ito ang Bruce Lee ng Animal Kingdom dahil ito ay mabilis, matapang at talagang halos imposibleng patumbahin. Ang balat nito ay talagang sobrang kapal at luwag na kahit makagat pa ito, halos walang epekto ang mga pangil. At ito pa ang isang sikreto. May natural silang resistensya sa mga laso ng ahas kahit pa sa mga pinakanakamamatay tulad ng isang black mamba. Kahit matamaan pa ito ng lason, minsan ay makikita mo itong bumabagsak na parang talo na, pero ilang minuto lang, magigising ulit, yayanagin ng lason at kakainin pa ang kalaban. Sa panganitong kayang durugin ng buto, tatagain nito ang ahas hanggang maging hapunan. Para sa Honey Badger, ang isang nakamamatay na cobra ay parang merienda lang. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit kinakatakutan ito ng halos lahat ng predator sa kalikasan. Kahit ang hari ng mga ahas, talagang hindi ligtas sa ganitong uri ng halimaw. Number 12, The Woodpecker Defends Egg from Giant Snake. Ano ang mangyayari kapag ang isang maliit na ibon ay humarap sa isang dambuhalang ahas? Maniwala ka man o hindi, ang sagot ay talagang purong tapang. Isang crimson-crested woodpecker, maliit pero palaban, ang biglang nakaharap ng isang 10 talampakan na ahas na gumagapang papunta mismo sa kanyang pugad. At hindi lamang ito basta dumadaan, ang ahas na ito ay nagugutom. Hinahanap nito ang mga itlog, mga inakay, at kahit anong kaya nitong lunukin. Talagang paulit-ulit itong sumusugod sa woodpecker ng napakabilis at sinusubuang gawing biktima ang ina. Karamihan sa mga hayop ay talagang siguradong tatakbo, pero ang isang to ay talagang malabo. Hindi siya umurong kahit 1 pulgada, kahit ilang kagat pa, kahit ilang beses pa siyang tumilapon ay patuloy siyang lumalaban. Ang kanyang mga balahibo ay talagang gusot na, ang katawan niya ay talagang namamagana sa lason, pero gaya ng isang boksingerong tinamaan sa panga, tumitindig siya muli at bumabalik sa laban. Ang kanyang tuka ay nagiging sandata at tumutusok na mayroong matinding galit at determination. At ang bawat ampas ay tila sigaw na nagsasabing, hindi mo makukuha ang mga anak ko. Habang tumatagal ang laban, talagang nagiging malinaw ang katotohanan. Hindi na lang ito tungkol sa buhay o kamatayan,
Ito ay tungkol sa isang ina na handang ipaglaban ang mga anak niya hanggang sa huli. At habang pinapanood mo ang video na ito, may isip mo na lang na ang laki ng katawan ay walang saysay kung malaki ang puso. At ang maliit na woodpecker na ito ay mayroong pusong matatag kaysa sa karamihan ng mga mandaragit sa mundo. Number 11, Kangaroo Rat versus Sidewinder Snake. Sa tahimik na desyerto sa ilalim ng buwan, mayroong pangarib na gumagapang ng walang tunog at ito ang Sidewinder Rattlesnake, isa sa mga pinakamabilis at pinakanakamamatay na ahas sa buhangin. Handa itong umatake anumang oras, subalit ngayong gabi, ang kalaban nito ay isang kakaibang nilalang at ito ay ang Kangaroo Rat. Maliit, mabilis at parang mayroong move sa isang kung fu movie, ginagawang art ng daga na ito ang pagliligtas sa kanyang sarili. Ayon mismo sa mga siyentistang nakakita ng kanilang laban, walang ibang salita kundi kamangha-mangha. Kapag gumulong at tumatake ang ahas, biglang tatalo ng Kangaroo Rat, ginagamit ang matitibay nitong paa sa likod para tumalo ng mataas at umiwas sa kagat sa loob ng isang kisap mata. Pero ito mismo ang nakakagulat, hindi lang ito basta umiilag. Dahil habang nasa ere, umiikot pa ito at sinisipa ang ahas diretso sa kanyang muka. Ginagamit ang daga ang lakas ng mga binti nito para kumawala bago maipasok ng ahas ang laso nito. Isipin mong umiilag ka na sa isang nakamamatay na kagat pero naatake mo pa ang predator. Talagang paulit-ulit na sumusugod ang Sidewinder at paulit-ulit na umiikot, lumilipad at sumisipa ang Kangaroo Rat na parang turing na ninja ng disyerto. Ito ay isang laban sa bilis, katumpakan laban sa liksi. At sa huli, ang ahas na nalika para sa mabilisang pag-atake ay napaya sa harap ng isang daga na kasing laki labang ng buntot nito. Sa disyerto, ang pagiging maliit ay hindi nakangahulugang mahina. Dahil kung may sipa kang parang Bruce Lee at mayroong kilos na mas mabilis pa sa kilos ng ahas, kahit ang pinakamapanganib na predator ay talagang pwedeng maging talo. Number 10, Rattlesnake versus Cat. Ang isa sa mga pinakanakamamatay na sa mundo ay ang rattlesnake. Ang laso nito ay kayang pumatay sa loob lamang ng ilang minuto at ang bilis ng atake nito ay talagang napakabilis. Kaya karamihan ng hayop ay hindi man lang lumalapit dito. Subalit sa ngayon, nagkamali ng kalaban ng ahas na ito dahil binangga niya ang isang pusang bahay. Huwag mong hayaan linlangin ka ng malambot itong balahibo at malalambing na bigote. Dahil ang mga munting pusa na ito ay parang Muhammad Ali ng Animal Kingdom. Ang rattlesnake ay nag-coil, tumunog ang buntot, at biglang umatake ng mabilis pero ang pusa, kalma lang, umiilag sa bawat kagat na parang gamer na umiiwas sa lag. At pagkatapos ng bawat pag-atake, bumabawi naman ito ng sunod-sunod na hampas ng mga paa. Sa isang punto parang hindi na ito laban, kundi laro ng whack-a-mole na kung saan ulo ng ahas ang tinitira ng pusa. Talagang paulit-ulit na sumusubok ang rattlesnake pero malinaw na talaga ang resulta. Ang bilis, katumpakan at tiwala sa sarili ng pusa ang nagpanalo sa laban. At sa uli nga, bumagsak ang ahas at tuluyang natalo. At ang hatol, ang rattlesnake ay nakipag-away sa maling pusa at ang pusa, sabihin na lang natin na siyam ang buhay at 0 ang takot. Number 9, Secretary Bird versus King Cobra. Ang King Cobra ay isa sa mga pinakanakamamatay na ahas sa buong mundo. Kaya nitong pumatay ng elepante sa isang kagat, pero kapag kalaban ng Secretary Bird, wala itong laban. Hindi ito basta-bastang ibon, hindi ito palalipad-lipad, lumalakad dito sa lupa ng matikas at nilika para sa panguhuli. Ang scientificong pangalan nito ay Sagittarius serpentarius, na literal na ibig sabihin ay tagahuli ng ahas. At hindi lang yung titulo, trabaho talaga nila yun. Lahat ng bahagi ng katawan ng ibong ito ay dinisenyo para sa panguhuli ng makamandag na biktima. Kapag nakakita ito ng King Cobra, walang pag-aatubili at diretso agad na sumusugod. Kapag itinaas ang cobra ang ulo, ibinuka ang hood, handa ang mga pangil. Sa iba, sapat na yun para umatras pero hindi sa ibon na ito. Ibinabagsak nito ang mga paa na parang martilyo, mabilis, eksakto at malakas, sapat para durugin ang buto. Susubukan ng ahas na umatake pero palaging hindi umaabot. Ang mga sipa ng ibon ay mas mabilis pa kaysa sa strike ng cobra. At isang pag-atake lang sa ulo, tapos na agad ang laban. At kung hindi pa ito natalo, patuloy lang ang ibon na ito hanggang huminto ang ahas sa paggalaw. Walang silbi ang lason dahil kailangan munang makagat ang ibon at hindi ito binibigyan ng pagkakataon. At pagkatapos nga nito, pipitasin lamang ng ibon ang katawan, lulunukin o iiwan, tapos maglalakad muli na parang walang nangyari. Dahil sa kakaiba nitong kahusayan, ang Secretary Bird ay naging simbolo ng lakas sa Africa at makikita ito sa coat of arms ng South Africa at Sudan. Para sa mga ahas, hindi ito simbolo ng bansa, ito ay kamatayan na may mga paa. Number 8, the weasel standing its ground. Sa unang tingin, ang weasel ay hindi mukhang mandirigma, maliit, payat at tila marupok.
Pero sa katunayan, ito ay maliit pero mabagsik na predator na kilala sa tapang, liksi at matinding husay sa panguhuli. Kahit gaano ito kaliit, hindi ito umaatras. At sa mundo ng mga kakaiba, ang weasel ay isang patunay na hindi sa laki na susukat ang tapang. Hindi mo iisipin ang ganitong hayop ay haharap sa isang ahas. At sa katunayan, karamihan sa atin ay nakakakilala sa weasel bilang tuso. Mabilis at mahusay umiwas sa panganib at hindi bilang isang mandirigmang harapan. Pero gaya ng madalas mangyari sa kalikasan, lagi tayong binibigla ng mga hayop. Sa bihirang tagpong ito, isang ahas at weasel ang nagharap sa isang matinding labanan sa puno. Pareho silang umaakyat at bumababa sa puno, umiikot, sumusugod at umatras. Parehong naghihintay kung sino ang unang magkakamali. Hindi man malino kung sino ang nanalo. Ang pinakakakaiba ay ang katotohanan ng hindi tumakbo ang weasel. Kahit maliit at karaniwang nangangaso lang ng daga, ngayon ay pinapatunayan nitong kaya nitong tumingin sa pangarib ng derechahan. Bawat galaw ay mabilis at kalkulado, bawat lundag ay puno ng determinasyon na parang sinasabing hindi sa laki ng sukat ang tapang. At kahit walang malinaw na panalo sa laban, isa lang talaga ang malinaw. Ang weasel ay hindi naghahanap ng gulo, pero kapag oras na para lumaban, hindi ito sumusuko. Number 7. Dogs vs. Snake. Sa susunod na bahagi, isang kakaibang koleksyon ng mga video ng mga laban sa pagitan ng mga aso at ahas. At ito ang isang tanong, tunay bang epektibong panlaban sa ahas ang mga aso? Sa karamihan ng pagkakataon, oo ang sagot at mayroong malinaw na dahilan. Ang mga aso ay mayroong napakatala sa pandama, lalo na ang pangamoy. Kaya nilang matukoy ang presensya ng ahas bago pa ito mapansin ng tao. At ito ay isang paunang babala na kung saan madalas na nakakapagligtas ang isang buhay. Paulit-ulit nang napatunayan ng mga aso na sumusugod para protektahan ang kanilang amo mula sa ahas. At kapag nagsimula na ang laban, dala nila ang kakaibang taktika ng kalikasan, ang malakas sa panga at matinding kagat. Kadalasan ay isang matinding sunggab lamang ang kailangan at isang maraas sa pagyanig ay tapos na agad ang laban at hindi na nakaaganti ang ahas. Hindi ito basta aksidente, ito ay likas na galaw na umusbong sa daan-daang taon ng survival at protection. Mabilis, epektibo at maraming pagkakataon ay nakakapagligtas ng buhay. Subalit narito ang mapait na katotohanan, hindi tulad ng mga mungus o honey badger, hindi immune sa laso ng mga aso. Isang kagat lang mula sa cobra, viper o rattlesnake ay pwedeng magtapos ng buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya naman kahit nakaka-inspire ang mga eksenang ito, mahigpit na pinapaalalahanan ng mga eksperto na huwag ilagay ang mga aso sa ganitong pangarib ng sinasadya. Gayunpaman ang tapang ng mga aso ay talagang hindi matatawaran. Sa ilang bahagi ng mundo, may mga lahi pa nga ng aso na sinasanay para tuklasin at puksain ng mga ahas. Ginagamit nila ang likas nilang tapang at protektibong instinct bilang mga kasanayang tagapagligtas ng buhay. Number 6. The Hawk vs. Snake. Madalas sumasta ang mga ahas na parang sila na ang hari ng agubatan. Daang-daang gumagapang sa damuhan na may kumpiyansang parang walang makakatalo sa kanila. Pero sa katunayan, kahit ang mga nangungunang mandaragit ay pwedeng maging biktima. At kung minsan, ang pagbagsak mula sa tuktok ng food chain ay mabilis at nanggagaling pa mismo mula sa langit. Para sa malas na ahas na ito, naging malupit ang leksyon ng kalikasan. Mula sa kalawakan, talagang biglang sumugod mula sa himpapawid ang isang kakaibang ibon. Nakabuka ang mga kuko nitong matutulis na parang labaha at sa nakaagulat na bilis at eksaktong galaw, sinalpok nito ang ahas at agad na ibinaon sa lupa bago pa man ito makareact. Ang mga lawin ay mga dambuhalang predator. Sumasalpak sila mula sa itaas na may kakaibang bilis. Ginagamit ang matitibay nilang kuko para huliin ng biktima sa layo na hindi sila maaabot ng makamandag na pangil. Kahit pilit pang pumiglas o matake ang ahas, wala talaga itong laban. Hinihigpitan lamang ng lawin ng kapit ito, sabay kaway ng mga pakpak na parang walang effort na pinapanatiling one-sided ang laban. At sa huli nga, lumipad lamang ang lawin, dala na ang kanyang huli at sa katahimikan natapos ang paghahari ng ahas bilang nangungunang mandragit. Number 5. Monitor lizard easily eating the rattlesnake. Pagdating naman sa tapang at garapalan, talagang kakaunti lang ang pumapantay sa monitor lizard. Malaki, walang takot at palaban, tila wala itong pakialam kung makamandag man ang kalaban o hindi. At pagdating sa rattlesnake, mukhang mayroong dahilan ng kanilang kumpiyansa. Ayon sa ilang eksperto, maaaring immune sa laso ng ahas ang mga monitor lizard. Sa nakakagulat na eksenang ito, isang dambuhalang white-throated monitor na pinangalanan Dino ang humarap sa isang rattlesnake. Sa simula mukhang tensyonado ang laban, nagpakawala ng tunog ang rattler, sabay handang umatake pero hindi man lang kumurap si Dino. Sa halip sinunggaban niya agad ang ulo ng ahas gamit ang malakas sa panga, pinigilan ito habang desperadong pumipiglas ang rattlesnake. Lumipas lamang ang ilang minuto, unti-unti nang humina ang ahas, napagod at tuluyang sumuko. Talagang matyaga si Dino, hindi bumibitaw hanggang sa tuluyang mawalan ng lakas ang kalaban. At sa isang nakakagimbala sandali, nilunok niya ng buo ang rattlesnake.
Para kay Dino, simpleng tanghalian lang yun. Pero para sa rattlesnake, yun na ang katapusan. Number 4. The Leopard Attack sa Python and Kruger. Ang labang ito ay naganap sa Kruger National Park sa South Africa. Habang nakadapa sa damuhan ng isang leopard, dahan-dahan namang gumagapang sa lupa ang isang dambuhalang African rock python. Tahimik lang na nakamasid ang malaking pusa, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Hindi napansin ng python ang mandaragit na nag-aabang. Patuloy lamang ito sa paggapang sa ilalim ng matinding init ng araw. Walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Hanggang sa bigla, sumugod ang leopard. Sa isang mabilis na galaw, inatake nito ang ahas gamit ang makapangyarihang hampas ng kanyang paa. Inila ng malaking pusa ang mabigat na ahas sa lupa habang nagpupumiglas ito. Pilit na lumalaban ng python pero hindi ito makawala sa sobrang lakas ng leopard at talatang ito ang may kontrol sa laban. Pagkaraan ng ilang sandali sa isang hindi inaasahang kilos, binitawan ng leopard ang pagkakahawak. Dahang-dahang gumapang palayo ang bugbog na python papunta sa pinakamalapit na tubig. Hindi na sinundan ng leopard ang ahas. Tumayo lang ito at tahimik na pinapanood habang lumalayo ang python. Sa labanang ito, talagang nakaligtas ang python pero malinaw kung sino ang tunay na naghari. Sa Kruger National Park, kahit ng isa sa mga pinakamalalaking ahas sa buong Africa ay walang panama sa isang determinadong leopard. Number 3. Alligator versus Python. Sa Florida Everglades, nagbanggaan sa tubig ang isang American alligator at isang Burmese python. Ang python isang malakas na constrictor at mapangarib na mandargit ang unang umatake. Bigla itong sumugod sa alligator at sinusubukang balutin ang katawan nito. Simple lang ang plano ng python, paikutan, isilin ng maigpit at kitilin sa sikip ng kanyang katawan ng kalaban. Gumagana ng epektibo ang ganitong taktika laban sa mga maliliit na hayop pero kapag ang kalaban ay isang alligator, talagang ibang usapan na yun. Kumikilos ang alligator ng nakakagulat na bilis at dahil na rin sa laki at lakas ito, talagang halos imposibleng mapigilan ito ng ahas. Sa bawat pagtatangang higpitan ng python ng pagkakapalupot ito, muling nakakawala ang alligator. Paulit-ulit ang eksena, sinusubukang balutin ng python pero laging nakakatakas ang alligator at lumalangoy palayo. At mukhang mabangis ang mga pagkatake ng ahas pero halos walang epekto. Makalipas lamang ng ilang sandali, talagang malinaw na hindi kayang pabagsakin ng python ng isang alligator. Ang kapal ng balat at likas na armor ng buhaya ang nagbigay rito ng malaking bentahe. Sa uli napagod na ang ahas at tabigo. Bagamat kilala ang mga python sa Everglades na nakakapatay ng alligator, sa pagkakataon na ito talagang hindi sila nagtagumpay. Sa labanang ito, pinatunayan ng alligator na siya pa rin ang tunay na hari ng tubig. Malakas, matibay at talagang halos imposibleng madaig. Number 2. Wild turkey versus snake. Maaring tunog kakaiba, pero ang mga wild turkey ay hindi lang basta mga ibong naghahanap ng pagkain sa lupa. Sila rin ay mga mandirigmang mga ngaso. At ang madalas nilang biktima ay ang mga ahas. Sa isang birang eksenang nakuna ng isang mga ngaso, nakita ng grupo ng mga turkey ang isang ahas. At imbis na umatras, talagang sabay-sabay silang sumugod. Walang takot na pinagtutuka, tinutusok at binibigwasan ng matitigas sa tuka. Kahit na tumakas ang ahas sa tubig, sinundan pa rin ito ng mga ibon, ayaw papigil hanggang hindi mahuli ang biktima. At sa unang tingin talagang parang hindi patas ang laban. Ang mga turkey ay malalaki at mabibigat at hindi kayang lumipad ng matagal. At mukhang madaling matukla kung lalapit sa ahas. Pero kabaliktaran na nangyari, hindi sila umatras ni kaunti. Ginamit nila ang matutuloy sa tuka bilang mga sandata, tinutukan na sunod-sunod hanggang sa manghina ang ahas. Ang laban na nagsimula bilang desperadong pagtakas ng ahas ay nagtapos sa nakakagulat na tagpo. Ang mga turkey ang nanalo at sila mismo ang kumain sa mandargit na dapat sana sila ay biktimahin. Sa kagubatan talagang nakakaloko ang mga itsura. Minsan ang pinaka hindi mo inaasahang mananalo ang siyang kumakain sa hari ng kagat. Number 1. Porcupine versus King Cobra. Isipin mo ito, nasa gitna ka ng African Plains at isang King Cobra ang dahan-dahang gumagapang papalapit. Mahaba, mabilis at nakamamatay. Sa tapat nito, isang porcupine, mabagal, pero nababalutan ng libu-libong matutulis sa tinik. Unang umatake ang cobra, mabilis at malakas ang hampas ng ulo nito, pero sa halip na agatin ang kalaban, tumama lang ang mga pangil sa matitigas sa tinik. Napatras ito at talatang hindi inaasahan ng ganitong resulta. Ang porcupine na hindi tumakbo, tumayo lamang ito ng matatag, itinaas ang mga tinik at naghanda sa susunod na galaw. Nang sumugod muli ang cobra, umatras ito ng marinig ang malakas sa kalansing ng mga tinik. Talagang paulit-ulit na sinusubukan ng cobra na umatake mula sa iba't ibang anggulo, mula sa gilid, mula sa harap. Pero sa bawat pagkakataon, tinik lamang ang nakukuha nito. Hanggang sa mapagod ang cobra, maubos ang lakas at tuluyang umurong. Sa labanang ito talagang malinaw ang aral. Ang cobra ay mayroong bilis at yamandag, pero ang porcupine ay may tiyaga at depensa. At kung minsan sa kalikasan, ang depensa ang pinakamabisang sandata.